Ayan. Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras. Para sa opinyon, talakayan, ninaing ng bayan, tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod. Gazwar Latam na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay Lunes, March 24. Talagang malapit na ang taginit at talagang mainit na mainit po dito sa Metro Manila. Lalong-lalo na po dito sa lungsod ng Paranaque na kung saan nagkaroon po ng unang araw ng strike mula po sa grupo ng Manibela. Di ba? Talaga naman itong Manibela na to, ito pong si Mar Balbuena kumakandidatong senador ng ating bansa pagkatapos ito pong ginagawa talagang tawag nito abala. Di ba? Abala kapag nagkakaroon po ng strike. At pagkatapos ng strike, wala naman po nangyayari, hindi naman po nare-resolve yung problema. Lumalala patuloy yung problema. Kaya po itong panawagan po natin kay Senador Mar Balbuena, hanggat maaari, kasi kayo naman po ay tumatakbong senador. Kapag kayo po ay maging senador na, ang usapan po dyan sa loob ng Senado, di ba, pag-aralan mo na kung paano mo isettled ang problema po ng transport modernization program na yan. Wag lagi sa kalsada. Opo, kasi kapag magalit sa inyo ang taong bayan, baka makulilat ka sa darating na eleksyon. Di ba, katulad dito sa lungsod ng Paranaque, bagamat hindi masyado naramdaman sa Pasay, sa Maynila, sa Quezon City, pero ano pa rin halimbawa, ikaw ang miyembro ng Manibela, instead na kumita ka ngayon ng 1,000, napunta po sa wala. Di ba, sino ang magugutom? Si Balbuena ba o yung pamilya ng mga miyembro nito? Di ba, kasi sa usapin ng Transportation Modernization Program na yan, panahon pa po yan ni Pangulong Duterte, di ba? Kailan po ba naging presidente si Duterte? 2016. 6 na taon. Nagtapos po siya ng 2022. Hindi po natapos ang problema at naiwanan na po ngayon kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Di ba? In short, talagang hindi po natin masasabi kung gaano po ba kagagaling, gaano po ba katatalino yung mga nasa national agencies natin, lalong-lalo na po dyan sa usapin ng LTFRB naman, sa Land Transportation Office or LTFRB, kung ano po ba talagang pinakamagandang solusyon. At nakita nyo na po, yung iba nag-rally dahil gusto nyo na po nila yung mga modern bus o yung mga sasakyan ay binibigay sa kanila. Samantalang yung grupo ni Balbuena hanggang ngayon talagang nasa bingit pa rin ang problema. Kasi anytime sila po ay talagang maaring hindi na po makabiyahe kasi ang kanilang prangkisa ay expired na. Di ba? Kaya sana ito pong si Balbuena naman, ito si Mar Balbuena, kayo po ay tumatakbong senador sa May 12 National and Midterm Election. Sana pag-aralan nyo ng maiga. Pag-aralan mo na, magsisenador ka tapos palaging nasa kalsadang utak mo. Hindi po pwedeng ganon. Hindi ka na driver, senador ka na. Ayan, ang sabi po ni Richard Calvario, ganda ng programa, sir. Talang saludo sa pagbibigay mo ng opinion. Di ba? Kanina. Si Sir Richard kanina talagang sa mga malalaking big screen
pinag-uusapan sa usapin ng fake news. O, di ba? Yung pong Kongreso, maging ito pong National Bureau of Investigation or NBI, at iba pang national agency ng ating gobyerno, ay talaga naman inuusig at inuusig at inuusig na yung pong mga pasaway na sabi nga po nila mga Duterte vloggers, dahil di umano ay nagpapakalat ng maling mga balita at mga maling opinion at sa suwisyon. Di ba? Kaya lang, in my side naman, sa usapin ng opinion, may kanya-kanya po tayong opinion. Wala kayong pakialam sa opinion ko, basta ito ang akin. Di ba, Richard? Di ba? Kasi mahirap ang labanan eh. Kapag nagsasabi kang against doon po sa tao, sasabihin ng iba na ninira. Di ba? Kahit totoo ang sinasabi mo, binabaliktad nila na paninira. So, ang mangyayari, kapag wala na pong opinion ang tao, kapag hindi na magkaroon ng kaluwagan o kalayaan sa pamamahayag, pati po yung mga inotel, pati po yung mga illegalista, pati yung mga mandarambong, hindi na po sila maatake kasi sasabihin ay fake news. Di ba? Yung po ang mahirap sa usapin ng fake news niya yan. Dahil sa katulad ko, sa katulad ni Richard, na napakaganda naman ang layunin, naapektuhan eh. Actually, ang ninyo pong lingkod ay tila nakarating na rin po ang minsan, nagkaroon po tayong nabangga, may nakabangga tayo, na inotel, pasaway, tayo po ay siniraan. Ngayon, ang ginawa po yata nila, ay tila sinumbong po ang inyong lingkod sa National Bureau of Investigation. Kaya yung FB page natin na Paranaque Net Radio ay naano po ito? Na tila naano po ito na tawag dito? Yung na monitor o sinuri at hindi ko po nagamit more or less isang buwan. Di ba? Pero sabi nga nila na hack or na kung ano man 'yun. Wala naman po akong pinagbibintangan. Nung ibinalik sa akin yung FB page ko, yung iba kong programa na wala na. Nawala. So in short, sino may gawa noon? Kasi binalik naman sa akin binalik. Yung po nakakatakot, kapag tayo po ay namonitor na, kapag tayo ipinasok sa basket o maibag ng mga gustong mag-monitor sa atin o gustong sumuri ng ating mga programa, kaya po dapat tayo pong mga mamamayag, ingat-ingat po talaga tayo sa ating mga sinasabi. Ngayon, katulad po ng inyong lingkod, wala po akong kodigo sasabihin ko po sa inyo, as of now, ako po ay nagsasalita na walang kodigo. Di ba? Wala po akong kodigo. Yung po ay ang tinatawag na extra opinion, extra knowledge, at iba pang pananalita batay sa pang-araw-araw na pangyayari. Iyon po ang katotohanan niya na. Yun po ang katotohanan niyan. Pero ang sinasabi ko, hindi po ito fake news. Ito po ay natural patungo sa katotohanan. Ayan, so tuloy-tuloy na po tayo. Ladako na po tayo dito sa lungsod ng Paranaque, no? Kaninang umaga ay nagkaroon po ng tinatawag na flag raising ceremony dito po sa local government of the city of Paranaque sa ilalim po ng pamumuno ng ating butihing Mayor Eric Olivares. Na kung saan naman ang dating senador na talaga naman may tuturing natin na sabi nila magaling, at may programa sa usapin ng agrikultura, kaya po ang inyo pong lingkod ay tila nararamdaman ko na parang gusto kong pagbigyan uli. Dahil ang kanya pong programa ay tungkol po sa usapin ng agrikultura. More or less, tila ito po ay matagal-tagal na pong nanunungkulan bilang senador. Pero ang sabi niya, nang siya na po ay senador, ay tuloy-tuloy na po ang kanyang programa tungkol po sa agrikultura. Pero unfortunately, sa hindi po natin inasahan, siya po ay naging senador. Tumakbo po siyang vice presidente. At ngayon po ay babalik po bilang senador. Sa hindi po natin inaasahan, nasa ng kanyang performance nang siya po ay maging senador. Bakit hindi natin naramdaman?
di ba? Hindi po natin naramdaman. Pero palibasa nga po sa ngayon, tumatakbo na naman po siya bilang senador at talagang sabi niya sa kanyang pananalita kanila ay focus sabihin po niya na talagang ang mga magsasaka ay kanya pong tutulungan sa pamagitan ng lehislatura o paggawa ng batas diyan po sa Senado. Kaya po, para doon sa ating mga kababayan, in fairness naman honest to goodness, ito pong ipapalabas natin ay wala po itong cut. O ibig sabihin, hindi po ito edited. Kung ano po ang sinabi niya kanina sa flag raising ceremony, yun po ang ating mapapakinggan ngayong gabi. At kaya po doon po sa ating mga nanonood, lalong-lalo na po itong si Sir Richard Calvario, kung ikaw naman alam ko na ikaw naman ay isa ring mamamahayag, sabi nga, imuni-muni mo na kung nararapat po buo siyang iboto, at kung talagang pasok sa iyong obserbasyon, pwede nyo pong ipagkalat na itong tao na to, pwede natin uling pagkatiwalaan ng ating sagradong boto. Total, ang senador naman po ay 12 yan, ibalato na natin sa kanyang isa. Okay, Mr. Tierman, please relay the video. 6, pero na-justify ni Mayor Ruby dahil dito sa Muntinlupa, Maynila, dito sa Metro Manila, 100 piso, 1 kilo ng kamatis. So nakatipid ang LGU, dinala ng DA, Regional Office, Region 3. So walang ginastos ng Muntinlupa sa transport hanggang Maynila. Pero pagka ginastos pa rin, 5 piso kada kilo ang presyo ng transport. Ibig sabihin, 30 pesos dadating dito 1 kilo. So kung bibili direkta sa mga magsasaka, times 6 ang kikitain ng magsasaka. Divided by 3 naman ang titipirin ng LGU. So ibig sabihin, kumita ang magsasaka, nakatipid ang LGU, dinala rito ang kalidad sariwa, bagong ani na gulay. Yan ang ibig sabihin ng food security. Pagka yung farmer binigyan mo ng dagdag na kita, maganda ang supply chain, binibili ng LGU na aabot dito sa tipid, lahat tayo makikinabang. Dahil yung 100 piso natin, 3 kilo lang mabibili, hindi 1 kilo. Hindi po ba? Ganyan ang paraan para mapababa ang presyo ng pagkain na lahat tayo makikinabang. Ang biro nga, pag marami ng pagkain at mababa ang presyo, marami ng mabibili. Ang ating mga kababayan, maganda na ang handaan, marami nang pwedeng magsarod. Kaya nga, pag may kibo, may sarod ka. Yan yung sabi niya. Pero sa totoo lang, lahat tayo makikinabang. At yun po ang ating advokasya. Huwag din po sanang naniniwala sa mga paninira, wala daw tayong nagawa. Hindi mo yun totoo. At sana pakiusap natin sa ating mga opisyal ng para, alam ko, bawal mangampanya ang ating mga local government employees. Pero sabi nga nila, mas malakas ang bulong kaysa sa sigaw. At kung hindi man bapagitin ang mga pangalan ng mga nais niyong tulungan, mahalaga rin ang voter education. Dahil kayo ang nasa gobyerno, kayo rin ang tatanungin ng ating mga kababayan, sino ba ang marapat-dapat? Sino ba ang tapat at totoo? Sino ba ang dapat maupo dyan? So ang influensya ninyo napakataas sa pagbubulong ninyo. Huwag na lang sabihin kung sino ang kandidato. Sabihin na lang. Basta dapat, huwag yung nakakaw, huwag yung sinungaling, huwag yung nagbubutas ng nasilya sa Kongreso. Ang suportahan yung merong resibo at track record. Dahil yung na lang, talagay ko, malaki ang ating tsansa. At siguro, dalawang pakiusap na lang. Una, nabanggit kanina, Mayor, narinig ko, wapo pala kayo sa personal, senador.
Bago pa na. Parang natutuwa parang pumulunod ko. Yung iba naman, kasi iba ko lang itsura nyo sa TV. Sa TV daw, parang mukhang sobrang matanda at maitim. Tapos yung isa pa sila doon, matanda pa kayo. Wawa naman ako sa TV. Maliit, maitim, matanda. Pero sa yeah. So, marami pa sa Paranaque, hindi pa ako nakikita sa personal. Kaya mag-marites na kayo. Pag uwi ninyo, pakisabi, nakita niyo si Kiko, kung ako naman pala sa personal. At sabihin ninyo, kaya nga naman pala hanggang ngayon, patay pa rin si Samuel sa kanya. At sa mga Gen Z, kaya naman pala, alam na natin kung kanino nagmana ng katwa-tuhan si Domi Pangilinan. Pamangkin ko yun, anak ni Anthony. Pero siyempre, ang huling pakiusap ko, huwag naman ang payo ninyo. Pero huwag yung iboboto dahil guwapo. Hindi naman, kung guwapo lang, di ba, sinungaling naman, huwag na lang, di ba? O kaya, kurako, huwag na rin, di ba? Boboto natin dahil guwapo ang angkanin, guwapo ang track record, guwapo at maganda ang naging servisyo publiko, guwapo at maganda ang gagawin para sa ating bansa. Yun na naman po, ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat, malaking karangalan na makasama kayo ngayong araw, at sana, sa darating na Mayo, ibulong po ninyo ang mga nakapaglapat dahil alam po ninyo ang trabaho sa gobyerno ng biro, ang epekto ng magandang panunungkulan ay napakalaki sa ating mga kababayan na matagal nang naghahanap ng mas maganda na kinabukasan. Simple lang ang hinahanap na natin mga kababayan. Magkaroon ng sapat na hanap buhay ng trabaho, sapat na sweldo, magkaroon ng maayos na abot kamay na gamot, at pag-hospital na maayos, magkaroon ng mababang presyo ng pagkain. Wala namang ibang hinahanap ng ating mga kababayan. Alam ko yun. Kaya sama-sama na po natin patunayan na manginibabaw pa rin ang tapat at totoong panunungkulan sa ating bansa. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang umaga, Paranaque. Mabuhay ang Paranaque. Mabuhay ang sambayan. Ayan. Oo. So, makikita po natin, yung pong video natin ay pananalita po yan ng ating kasalukuyang tumatakbong senador na ito pong si Francis Kiko Pangilinan. Diyan po yan sa bulwagan ng pamalaang lungsod ng Paranaque. Opo, ngayon, ang inyo pong lingkod kasi ay critical din po ang iniisip. Una, naghahanap po akong mga senador na tumatakbo ngayon na pagdating po sa Senado, kapag sila po ay manalo, ay maging seryoso na ang una nilang gawin kung paano po pauunlarin ang agrikultura dito po sa ating bansa. Kasi malinaw naman na balik na rin po natin ang takbo ng panahon kapag hindi maayos ang usapin ng agrikultura sa ating bansa, tayo po ay papunta sa pagkagutom at papunta po sa pataas ng mga presyo ng bilihin. Opo, yun po ang totoo niyan. Dahil sa ngayon, ramdam ng iyong lingkod na hindi ko maunawaan kung bakit, na binanggit nga po ni Senator Francis Pangilinan na doon po sa lugar ng norte, ang halaga po ng kamatis ay nagkakahalaga lamang po ng 20 pesos, pero pagdating po dito sa Metro Manila, ay inaabot na po ng 100 kilo ang bawat kilo. So ako po ay naniniwala sa kanyang sinabi dahil every now hindi naman po ay ating naririnig, every now hindi naman po ay ating namomonitor
na nagkakaroon nga po ng ganung problema. So, sabi nga po nila, in between, di ba, yung pong mga tinatawag na mga negosyante, always, na sinasabi na palibasa negosyante, talagang gusto na po nila ng kumita na limpak-limpak na pera. Di ba? Kasi, yun na nga mga sitwasyon sa bigas, kita mo na. Napunta na naman tayo sa bigas, nakita nyo na. Ang bigas po dito sa ating bansa, sobra-sobra. Marami pong mga nasa budiga. Marami pong mga palay na nandoon sa magsasaka. Mura yung presyohan ng bigas sa ibang, yung importasyon o ini-import natin, mura. Pero yung presyo per kilo ay hindi nagmumura, nahihirapan. Kasi ang sinasabi nga po nila, baka malugi yung mga negosyante. Di ba? So baka daw malugi. Ngayon, kung ikaw po isang negosyante, kapag ikaw ay malulugi, wala ka naman dapat gawin. Maghanap ka ng ibang mapagkakitaan na hindi ka malugi. Hindi yung palibasa malulugi ka, gusto mo manatiling nasa taas ang presyo ng mga bilihin, ano mangyari sa atin? Kayo kumikita, kayo yumayaman. Samantalang yung mga mamimili, patuloy na maghihirap at tuluyan maghihirap dahil ang kita naman nila araw-araw ay bari-barya. Di ba? So, medyo di ba? Kita nyo na. Sa panahon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, nangako na more or less 20 pesos or 25 pesos ang kilo ng bigas. Yun po ang kanyang sinabi. Yun naman ang gusto niya. Pero nakatatlong taon na siya, ang presyo ng bigas hanggang ngayon ay talaga naman pag pumunta ka sa palengke ay hindi pa rin po bababa sa 50 pesos per kilo. Di ba? Samantalang pinapangalanda ka na dapat 39 pesos na lang per kilo at ganun din po at least 39 or 29 per kilo, kaya lang doon po sa kadiwa. Di ba? So wala naman kung may question sa kadiwa Kaya lang ang tanong, gaano ba karami ang kadiwa na yan? Di ba? Gaano karami ang kadiwa na yan? Halimbawa, dito po sa Metro Manila, dito po sa Parañaque, di ba? Ilang piraso po ba ang kadiwa na yan sa out of 16 barangay? Ngayon, kung bibili ka ng 1 kilo ng bigas, pupunta ka doon sa kadiwa, sa pamasahe pa lang, naubos na yung pambili mo ng 1 kilong bigas. Di ba? Paulit-ulit po tayo. Para po tayong sirang plaka, paulit-ulit na gustong bumawi. Katulad nung kalaban ko sa chess, gusto laging bumawi. Ang problema hindi nakakabawi. Kasi, paano makakabawi? Talagang hindi pinababawi dahil masyadong toso sa tira. Di ba? Mabuti na lang nandiyan po ang ating kaibigan na mabait na. At talagang kasamang tapat. Ito pong si Sir Noli Lupino Ferrer. Mabuti na lang may mga kaibigan tayong ganyang kanyang kababait. Di ba? Kanina magkasama kami niya ni Noli. Talaga naman sabi nga po, ang nagsasabi ng tapat ay pagsasama ng tama ba yun? Maluwag? Magandang gabi sa iyo at sa iyong ating mga kasama dyan po sa Public Information Office. Regards ko po kayo. So ngayon, kanina nga po, nagsalita po itong ating kasalukuyang kandidato na si Francis Kiko Pangilinan. At siya naman po ay hindi naman lingid sa ating kaalaman na asawa siya ni Sharon Cunita, yung kanta niya na Ibalot. Ano ba tawag niyo sa Ibalot? Nabanggit ni Senator Pangilinan yan. Dahil sabi niya, kapag dumami ang pagkain sa pagkainan, kapag maging mura ang pagkain sa pagkainan, wala nang problema kung ang mga bisita natin mahilig magbalot. Di ba? Kasi walang problema mura yung mga bilihin. Yun po ang sabi niya. Ngayon, doon po sa ating mga kababayan, napakarami pong kandidato na mga senador.
Oh, di ba marami? Katulad ni sino yung minamahal nating senador? Katulad ni Manny Pacquiao. Alam po natin na si Manny Pacquiao sa usapin ng kahirapan, talagang walang makakadaig sa kanya. Talagang dumaan po sa ganyang sitwasyon. Kaya po ngayon, ang una sa puso ko, bagamat kulang po ang pinag-aralan niyan, hindi abogado, hindi doctorate o hindi sabihin po natin ang kanyang pinag-aralan katulad lang po ng mga ordinaryong tao naman. Pero yung kaisipan, pagmamahal, puso sa kapwa Pilipino ay talagang 100% ang pagmamahal. Manny Pacquiao yan. Di ba? Di ba? Katulad nung nasa online, sabi po nung nasa online, Janet Pascualatam, taga ano kaya to? Hello, good evening, more power. Sa Net Radio Press, talaga naman na mukhang tagahanga natin to. Di ba? Kaya sabi ko, kung sakasakaling maging seryoso, ito pong si Senador Francisco Kiko Pangilinan, bakit hindi ko po uli ito pagkatiwalaan? Bagamat siya po ay matagal ng senador, sabi niya talagang mahal niya ang mga magsasaka. Pero sa tagal niyang bilang senador, tila hindi po naging epektibo masyado. Ngayon, kung siya po ay ating pagkakatiwalaan, muli, wala naman pong masama. Ito pong si Senador Francis Kiko Pangilinan. At nabanggit niya nga po na sabi, kapag ikaw po ay nasa TV, kapag ikaw po ay nakikita sa ibang lugar, o sabi nila, ang tingin daw sa kanya ay matanda, nagkakaedad na, ang tingin daw sa kanya ay maitim, at ang sabi niya ay talagang pero kapag makita nyo po siya sa personal pala, sa totoo lang, may picture po kaming dalawa, nakalamang po siya sa akin ng height. Pero sa gandang lalaki, parang magkalapit lang kami. Kaya kung siya po ay nagkaroon ng Sharon, ako naman ay nagkaroon ng Janet. Talaga naman Ayan, so yun po ang natin kanina sa flag raising ceremony. Tayo po ay nandoon, siyempre, regards po natin ang mga taga Public Information Office, ganun din po ang taga Parañaque City Hall sa panguna po ni Punong Lungsod. Na ito pong si Mayor Eric Olivares, Congressman Edwin Olivares, Vice Mayor Joan Villafuerte, City Administrator Attorney Volter de la Cruz, and of course, the officer in charge ng Public Information of the City of Parañaque, no other than Mr. Melquiades Alipuon. Ayan, so doon po sa ating mga kaibigang Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:22 ng gabi. Ngayong kanina, nagkaroon po tayo ng research tungkol po doon sa naging kaso ng ating buting Vice President Sara Inday Duterte. Yung po sa malaking kontrobersyal na kung saan tila dito po siya naiipit, dito po siya nagkakanda windang-windang tungkol po sa usapin ng confidential fund naman. Di ba? Kasi sabi nga, basically, kapag sinasabing confidential, no issue, no person allowed to investigate or alamin ang lahat ng katotohanan dahil sinasabi nga na for the intelligence purposes only and hindi dapat pakialaman ito dahil sinasabi nga po na tinatawag na confidential fund naman. Di ba? So yun po ang sabi nila. Malinaw naman po yan. Kaya lang, palibasa nga po yan, nasa national level na, hindi na po natin kontrolado kung ano po ang magagalawan sa usapin ng Senado, sa Kongreso, sa usapin ng Commission on Audit or ano pa man yan, kailangan daw po talaga na mahimay-himay po yan sa tamang lugar, sa tamang panahon, sa tamang usapan.
So ngayon, nagkaroon na po ng investigasyon diyan po sa Kongreso at talaga naman yung pong confidential fund ni Manay Inday Sara Duterte ay tila paunti-unti na pong nalilinawan at naliliwanagan na tila yung salamin na natatabunan kung ano man uri ng nakakatabon dyan o kaya sabihin natin na maalikabok ang usapin ng salamin dahil po sa usapin ng confidential fund ay tila unti-unti na pong naaninag, unti-unti na pong nagiging malinaw ang salamin na tila na malabo sa usapin ng salitang confidential fund for the intelligence purposes only. O, di ba? So nagiging confused po tayo dahil yung pong mga lumabas na mga pangalan, hindi na po natin isa-isahin kasi sabi ko kahit sabihin natin dito po ulit, isa-isahin po natin yung mga Mary Grace o Mary Piatos na yan o ano pa naman mga etc. bla 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 na yan, nandiyan na po yan sa Kongreso na talagang nahihimay-himay na. O, ngayon, saan po ba inalat si Manay Inday Sara? O, saan po ba siya nabutasan ng maigi? O, doon po sa usapin ng confidential fund naman na siya naman po ay kasalukuyang Vice President at ang mahirap po rito, kasama yata ito doon sa usapin ng tinatawag na siya po ay madadaan sa paglilitis dahil siya po ay may tinatawag na impeachment naman na reklamo na sa kasalukuyan po ay nasa Senado at hinihintay na lang po yung pagkatapos ng halalan na kung saan ay magsisimula na po ang trial sa kanya kung sakasakaling alat-alatin siya po ay matatanggal bilang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. Ngayon ang tanong, bakit nagkaroon po ng confidential fund mula po sa Office of the President, Office of the Vice President, maging sa mga senador, maging sa mga, di ba, sa mga congressman, saan pa mayroong confidential? Sa mga gobernador, sa mga local executive, ay ang pagkakalam po natin ay mayroon, di ba? Di ba? So, di ba nakikita po natin na nagkakaroon po sila ng confidential fund naman na sa kasakulukuyan nga po ayaw natin na lungkatin yung tungkol sa usapin kung paano ginagastos yan basta ng pagkakalam po natin mayroon. Di ba? Kasi kapag confidential, siyempre kung wala kang budget sa mga intelligence officer naman, mahirap naman isagawa kung paano mo huhulihin yung may mga ginagawang hindi maganda sa inyong nasasakupan. Di ba? Kailangan talaga yan. Kaya lang, dapat nasa maayos naman ang paggastos. Na sa katuparan kung ano po ang kanilang target, kung may mga iligaslista sa lugar, o kung may mga may nagtatago po ba dyan, mga heinous crime naman, o mga tawag nito yung tinatawag na mga wanted ng ating alagad ng batas, sana makuha. O kung may mga drug manufacturer po ba dyan, drug lord na yun ang po ang sinusubaybayan, sana yung pundong yun, sana magamit doon. Hindi po kung kani-kanino na pupunta yung mga tinatawag na confidential fund naman, samantalang yung pong gulo, yung pong illegal, yung pong mga kriminalidad na supposed to be doon yun ay gagastosin, ay hindi nagagastos, kaya ang kaguluhan ng ating lugar, kaguluhan ng ating bansa, tuloy-tuloy pa rin. Diba? So, yung po ay sinasabi natin is a reality. Ang reality po natin, malinaw, na kung bawat mga national executive o local executive ay may kanya-kanya pong confidential fund, sana yung pong mga illegal sa kanilang lugar, dapat hindi na po lumala bagkos maubos o bagkos mawala.
Oh, 'di ba kasi sayang nung confidential pa naman kung ilang milyon ang binibigay sa inyo pagkatapos nauubos taon-taon yung yung pong kriminalidad o yung mga wanted na criminals hindi nahuli, sayang tanggalin na lang po yung confidential fund sa inyong lugar sa inyong gobyerno. Di ba? Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng maaga pa pala, no? Alas 8:29 ng gabi. Alas 8:29 pa lang. Kanina nabanggit natin alas 9. Kaya tayo nagtataka tila naging madali. Mr. Chairman, Patalastas Place, Drug Free World Philippines. Di ba? So regards po natin yung mga nasa online, ha? Lalong-lalo na po itong si Janet Pascuala. Tama, no? Regards po natin, ha? Diyan po yan sa lugar ng, saan ba lugar yan? Sabi nila hindi masama ang isang tira. Sabi nila hindi naman masama ang isang tira. Nagsinungaling sila. Ipaalam sa inyong mga anak ang katotohanan tungkol sa mga droga. drugfreeworld.org. Sabi nila ang heroin ang pinakamasarap na high na mararamdaman ko. Sweetheart? Sweetie! Sweetie, makinig ka sa akin! Sabi nila ang heroin ang pinakamasarap na high na mararamdaman ko. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa heroin. drugfreeworld.org. Talaga naman so Drug Free World International. Di ba? So ang ating pong Patalastas, in credit po 'yan sa Drug Free World. Dahil talagang kailangan magkaisa, kailangan magtulungan
para yung tinatawag na illegal na droga ay mawala po sa ating bansa. At yun po ang napaka-importante na dapat para sa ating mga kababayan. Ang illegal na droga ay inuulit po natin na dapat ito po ay wag tangkilikin. Dahil kapag yan po ay tinangkilik mo, pagdating sa dulo, talong-talo. Ayan, so doon po sa ating mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng alas 8:34 ng gabi. Dito lamang po yan sa himpilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Ngayon po, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kababayan, at tanggapin po natin na hindi na po natin ito maiwasan na palapit na po yung tinatawag na 45 days campaign period. So magsisimula po ito sa March 28 sa buong bansa. Ngayon, ito na po yung simula ng mainit na komunidad. Dahil katulad nung kapitbahay, magkakakilala, ay talaga naman sila po ay nagkakaroon ng tinatawag na equally division, equally divided. Tama po ba yun? Equally division, equally divided. Di ba? So nagkakandahati-hati yung pong komunidad tuwing eleksyon. Tanggapin po natin yan. Katulad po dito sa lugar ng halimbawa na lang dito po sa Paranaque. Di ba? Dito po sa lugar ng dito naman po sa 16 barangay, wag na natin sabihin na isang barangay. At sa usapin po ng congressman sa District 1, no question po, walang question dahil talagang mananalo na at wala pong kalaban. Pagdating po sa distrikto, ay talagang mabigat ang nagiging labanan sa pagitan po ni Congressman Gaston Bunting at saka po sa pagitan ni Congressman Brian Yamsuwan. Talagang git-gitan po yan. Ngayon, yung pong distrikto, may 8 barangay po yan na kung saan talagang nagkakaroon na po ng division. Doon ka sa kabila, dito ko sa kabila. Doon po sa mga old, tawag dito, yung mga veterano na, yung tinatawag at sinasabi nila na ang politika ay hindi na isinasama yung emosyon at bagamat sila po ay nagkakahiwalay, pagdating ng gabi, sila po ay nagiinuman, sila po ay naguuntahan, sila po ay nag-uusap. Yung po ang sinasabi na ano na sila yung anong may tawag doon yung sabi nga nila ano na tayo diyan? Bihasa na tayo, mga veterano na in short, hindi na nila ginagawang personal ang labanan sa usapin ng mga kandidato. Pero po yung iba, katulad may mga nagsasabi niya na si Gos ang gusto ko, hanggang doon lang, si Gos daw po ang gusto nila. Ang tanong, sino po ba si Gos at bakit si Gos ang gusto nila? Di ba? So ang tanong, ano ba ang gusto nila? Matalo ba si Gos o matalo talaga si Gos? Ano ba talagang ibig sabihin ng gusto ko si Gos? Di ba? Kasi very short Ayaw nilang sabihin na gusto ko si Gos manalo. Hindi po Sinasabi nila, gusto ko si Gos. Si Gos ang gusto ko. So ano ang gusto niya? Matalo? Di ba kung sa sentence, bitin na bitin.
Di ba? Parang si Gos ang gusto ko. Gusto ko si Gos. Gusto kong matalo si Gos. Di ba? So, yung po sinasabi. Gos ngayon, di ba? Yung Gos yung biglang naglalaho. Di ba? Kasi minsan ang Gos, makikita mo sa dingding. Minsan mo makita mo sa kisame. Hindi mo makita-kita si Gos. Kaya sabi nga nila, kung gusto nyo si Gos ang serbisyo, kung gusto nyo si Gos ang proyekto, si Gos dapat matalo na si Gos. Di ba? Kasi wala naman sinasabi na si Gos ang gusto ko, si Gos ang gusto kong manalo. Hindi po, wala eh. Si Gos ang gusto ko si Gos. So, ganun lang po. So, ibig sabihin, malamang gusto na po nilang matalo, ang Gos ang serbisyo, Gos ang proyekto. Di ba? So, ito po ay pre-opinion ha. Libreng pagpapahayag ng ating saloobin na kung saan nagiging mainit ang labanan diyan po sa District 2 ng lungsod ng Parañaque. So, ang sabi nga po nila, pinagmamalaki nila na kami napakatagal na naming nanunungkulan. Samantalang may isang bagito, may bago, na gustong kunin ang Congressional District ng Distrito 2. Pero, but unfortunately naman, base sa performance, base sa puso, base sa paninindigan, base sa proyekto, base sa kanilang serbisyo, talaga yung 30 years mahigit nung isa, tila tataubin lang ng 2 taon pa lang sa pagsiservisyo dyan po sa Distrito 2. Kaya po, in short, talagang magiging mainit ang labanan sa usapin ng political strategy, political arena dyan po sa distrito. Yun po ang totoo naman. So, tanggapin na natin ang katotohanan na sa kasalukuyan ay wala po pang nakakasiguro kung sino ang mananalo sa dalawa, yung Gos ang gusto ko, si Gos ang gusto ko, hindi ko sigurado. Ayan, so talagang mainit. Pangalawa, dito naman po tayo sa Vice Mayor. Di ba? Sa Vice Mayor, sa pagitan po ni Vice Mayor Juan Villapuerte at saka po itong kasalukuyang naghahamon na dating konsyal at dating anak ng mayor na ito pong si Binjo Bernabe. Na kung saan sa usapin ng pangalan, sa usapin ng Bernabe, talagang kilala po yan sa lungsod ng Parañaque. But unfortunately, in the history of political arena naman, dito po sa lungsod ng Parañaque, kapag ikaw po ay may ginawang hindi maganda, ay tila yung mga tao ay talagang nakaukit sa kanilang puso na hindi na di umano dapat pagkatiwalaan kapag mga ganyang serbisyo publiko naman. Kaya sa usapin po ng Vice Mayor, bagamat siyempre, nakakalamang po dyan na nakaupo, nakakalamang po dyan na malakas ang partido sa ilalim po ng Team Bagong Parañaque na kung saan si Vice Mayor Juan Villapuerte naman ay doon po siya nakasama. So in short, whether we like it or not, in my own opinion, ang llamado po dyan, siyempre po ang kasalukuyang nakaupo na si Vice Mayor Juan Villapuerte. So sosapin po ng llamado, so hindi pa po natin masisigurado kung siya nga po ay siya ang magwawagi pagdating sa dulo. Di ba? Kasi siyempre, kanya-kanyang strategy po yan. In short, hindi po dapat magkumpiyansa kung ano ang talagang dapat gawin ng isang vice mayor bilang kandidato, dapat siguro talagang gawin. Hindi po pwede magpabaya, lalong-lalo na po na hindi natin ipagkatiwala doon po sa ating mga leader sa komunidad, lalong-lalo na po sila po ay mga ipal-ipal, lalong-lalo na po kung sila ay mga bakaw naman. Di ba? So, lahat naman pong kandidato, yung pong mga leader, yung pong mga nagpipiling-piling na sila na po yung mananalo. Yung po ang mahirap doon. Kaya po ang payo natin sa mga kandidato, dapat kung nakikita po natin na ang isang leader talagang sabi nga po nila medyo ibang takbo ng ng otak, iba yung takbo ng pakikitungo, iba yung sabi nga po nila palaging pumapapil o papilista,
kung ako lang po ang tatanungin ninyo, yung mga ganyan leader, i-atras nyo po yan, huwag nyong paharapin sa tao. Kasi kapag sila po ay nakaharap sa tao, feeling nila sila na po ang kandidato, sila na po ang magaling, at sila na po ang nagbibigay ng financial na tulong doon po sa mga kandidato. Yung po ay mga tinatawag na bida-bida. Di ba? Kapag ang ang leader ay bida-bida, yung po ay pinagsasawaan, yung po ang sabi nga po nila, yung po ang kinaanuhan ng mga botante. Yung po ang dahilan kung bakit ang ilan sa mga kandidato matino ay natatalo dahil po doon sa kanilang mga leader na bida-bida at mga bakaw-bakaw pa. Di ba? So mayroon po, kaya pinapalalahanan natin, yung po mga kandidato na sana suriin nyo po maigi yung mga leader ninyo. Opo, kasi instead, nabadagdagan po ang inyong boto, pero dahil sa inyong mga leader na pabida-bida, bakaw-bakaw pa, baka mabawasan kayo ng boto. Mabuti po kung talagang lyamado po kayo, lamang na lamang po kayo sa laban, paano na lang po kung close fight ang labanan? Di ba? Katulad sa pagitan po nitong si Binjo at saka ni Vice Mayor Juan, marami po nag-aanalisa na talaga magiging mahigpit ang labanan, na dapat ang mga leader po nito sa komunidad dapat talagang sabi nga po nila approachable, talagang hindi kinaiinisan ng mga kababayan o kanilang mga kabarangay, na kung saan sila naman po ay para makadagdag ng boto doon po sa mga kandidato nagsusumikap na sila po ay manalo at maglilingkod ng tapat sa taong bayan. Opo, ito naman po ay hindi lang dito sa lungsod ng Parañaque. Nationwide naman po ang election period. National naman po ang eleksyon natin, na kung saan Luzon, Visayas at Mindanao ay may mga kandidato mula po sa senador hanggang po sa mga city council o municipal councilor naman. Opo, so yung po ay maiksing reminders lang dahil marami po tayong nababalitaan na may mga leader na bida-bida, pabakaw-bakaw pa. Di ba? So pangit po 'yan, lalong-lalo pa kung close fight ang nagiging labanan. Di ba? Kasi instead na ikaw ang iboto dahil galit sila doon sa leader, napupunta po doon sa iba na magandang mag-approach ang kanilang leader doon po sa komunidad o kaya sa barangay. Di ba? So, yun po ang totoo niya na. Yun po ng ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:46 ng gabi. Dito lamang po yung sa impilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. At doon po sa ating mga kaibigan, nasa kasalukuyan po ay nasa online. Regards ko po kayo, lalong-lalo na po dyan sa Region 5, dyan po sa lugar ng Camarinesor, dyan po sa lugar ng Naga, Pelio, Campo, Tigaon, Guwa, dyan po sa lugar ng San Jose, magi dyan po sa Lagunay at sa Karamuan, Maray na Banggi po sa Indo, Gabos. Ayan, di ba? So iniulit po natin. Malapit na po yung tinatawag na campaign period. Ito po ay magsisimula na sa Marso 28. Ang hangad po natin una, yung pong mga leader, sympathizer, mga botante, ilagay po ninyo na ang eleksyon ay hindi po dibisyon. Ilagay niyo po ninyo sa puso ninyo na ang eleksyon ay isang bahagi ng ating demokratikong bansa, na kung saan tayo po ay pipili ng mga kandidato na nararapat na manungkulan para sa ating lugar, sa ating syudad at sa ating bansa. So, hindi po ayaw kong mangaral. Di ba? Ayaw kong mangaral kasi hindi naman po ako pastor, hindi naman po ako pare. Ako naman po ay na tawag nito, ako po ay na ibalibag lang dito po sa usapin ng pamamahayag, sa usapin ng media. Kaya po ang bibigay ko pong opinion ay tungkol po sa usapin ng pamamahayag. So, yun po ay isang, sabi nga po nila, unsolicited advice, na hanggat maaari, yung mga kapitbahay po ninyo, huwag nyo pong aawayin. Huwag po ninyong aawayin kung sila po ay nasa kabilang partido, o kaya kung sila po ay, sabi nga po nila, sympathizer nung kabila, huwag po kayo mag-away. Bagkos, pag-usapan ninyo maigi,
kung sino po ba talaga ang dapat at nararapat na pagkatiwalaan po ninyo ng sagradong buto. Kasi makita po natin sa national level noong 2022, hindi naman po lingid sa inyong kaalaman kung anong klaseng sakripisyo, kung anong klaseng pagsisikap ang ginawa sa pagitan ng kampo ni Manay Inday Sara Duterte, ganun din po sa kampo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kung paano po ito nabuong tinatawag na unity team. Na kung saan ang layunin po na talaga nito ay tinatawag na unity team para sa usapin ng unity. Pero pagkatapos ng sila po ay maupo, pagkatapos ng sila po ay pinagkatiwalaan ng taong bayan, pero sa kalagitnaan ng kanilang panunungkulan sa pamagitan po ni Vice President Sara Duterte, ganun din po sa pagitan ni President Ferdinand Marcos Jr. or Bongbong Marcos, ngayon na, ganito po ang sitwasyon natin. Nagkakandawindang-windang ang mga leader natin sa national level. Siyempre, mula po doon sa national level, sa executive branch, napunta na po yan sa legislative body na kung saan saklaw po nito ang Senado at ganun din po yung Kongreso. Na kung saan sa kasalukuyan po, bagamat yung pong ating Senado is only 24 or 23 yata nakaupo ngayon, so ang ilan po dyan ay pro-Duterte at yung ating mga congressman naman is majority pro-administration sa ilalim po ng pamumuno ng ating butihing President Ferdinand Marcos Jr. Di ba? So, unfortunately, hindi po natin inaasahan na sa mga kaganapan diyan po sa national level na kung saan ang ating dating Pangulo, na ito pong si Pangulong Rodrigo Duterte ay sa kasalukuyan pong nakakulong na po doon sa dihig na kung saan sinasabi nga po nila kung hindi po nag-away ang dalawang ito pong mga haligi ng ating bansa, sana hindi pa po yan nadala doon po sa Netherlands. So, ako po ay hinihingi ko po sa inyo, in my own opinion, ayaw ko pong sabihin, opinion ng iba. Opinion ko na to para wala nang habulin yung NBI. Opinion ko na po ito, sana, pagkatapos ng eleksyon, kung sino man po ang manalo doon, sana, tulungan na po natin. Ngayon, kung hindi po tayo makatulong, wag na po natin masyadong guluhin ang kanilang pamamalakad. Kasi una, sa lokal, 3 taon lang po yung nanunungkulan. 3 taon lang. Umikot ko ng 3 beses sa CR, tapos ng kanilang panunungkulan. Di ba? Tapos na po ang kanilang panunungkulan. Mabilis lang po yung 3 taon. Di ba ngayon? So, katulad po ng sitwasyon ngayon sa nasyonal, naka-3 taon na si Pangulong Marcos, 3 na lang po ang natitira. Ngayon, puro away, so wala pong mararating. In short, kapag tayo pa pumili sa local level, mula po sa usapin ng congressman, mayor, vice mayor, councilors, hanggat maaari, kahit sila po ay mahaluan na hindi po nila kapartido, ang importante, kapag sila po ay nakaupo na, dapat lumugar na po sila doon sa tinatawag na usapin ng unity o pagkakaisa para po magkaroon ng tamang serbisyo ang ating mga halal, ang ating mga pinili para maglingkod sa ating bayan. Ngayon, sasabihin nila mahina, at sasabihin nila kurakot, ang sabihin po nila korap. Ngayon, may magagawa ka po ba kung siya po ay manunungkulan sa loob ng 3 taon na nangungurap? Di ba? Kapag tayo pa'y ordinaryong mga mamamayan lamang na tayo pa'y botante, halos wala po tayong magagawa dyan. Kaya po, the first thing to do is, kapag sila po ay manalo na, bantayan po natin ang kanilang ginagawa. Ngayon, kapag nakita po natin na magandang kanilang performance, pwede po natin iboto pa yan sa sunod. Di ba? Ngayon, kapag sila po ay nakikita natin na mahina, nakikita po natin na corrupt o hindi po nagkakaroon ng magandang serbisyo o yung tinatawag na ghost project, ghost services, hindi na po natin iboto sa sunod. Total, 3 taon lang naman yan manunungkulan. Di ba? Pero kung aawayin nyo ng aawayin, bla bla bla, wala na po tayong nararating palagi. Ayan, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng 8:53 ng gabi. Dito lamang po yung sempilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Mr. Chairman, Patalastas Place, the drug-free world.
Sabi nila, masaya daw ang kalahating tira ng E. Sabi nila, masaya daw ang kalahating tira ng E. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa mga droga. drugfreeworld.org. Halos kalahati ng mga estudyante ay nakasubok na ng droga o alkohol pagdating sa kanilang ika-13 taong gulang. Maraming mga kabataan ang nagparty na sa mga bahay kung saan may alcohol, pot, cocaine, ecstasy o deresetang mga droga. Maraming bata ang nagsasabing madali para sa kanilang kumuha ng pot kung gusto nila. 7 sa 10 kabataan ang naalok na ng iligal na droga. Ang mga kabataang kinakausap ng mga magulang tungkol sa droga ay 42% mas malamang na hindi gumagamit ng droga. Ipaalam sa inyong mga anak ang katotohanan tungkol sa mga droga. drugfreeworld.org. National. So regards po natin yung mga nagpo-promote ng Drug Free World, ano? So regards po natin si Sir Ewan Laird. At saka si Ma'am Agnes, regards po natin. At siyempre tayo naman isang ordinaryong mamamahayag lamang. At tayo po ay hindi kasama doon sa mga napatawag sa Kongreso. Tayo naman po ay hindi nakasama doon sa sinusubaybayan ng National Bureau of Investigation at iba pang mga ahensya ng ating gobyerno. Dahil tayo naman po ay nasa tamang pamamahayag. Palakpakan po natin yan. Di ba? Nasa tama tayong pamamahayag. Hindi po tayo vlogger, ano? Hindi po tayo bayaran na vlogger, ha? Hindi po tayo. Tayo po ay talagang laban kun laban. Basta sa tama, kampi-kampi. Aba, sino ba yung may ano niyan? Slogan. Basta tama, kampi-kampi. Pero ayaw kong ikampanya yung basta tama, kampi-kampi kasi tila hindi ako satisfied sa naging performance. Di ba? Basta tama, kampi-kampi. Diyan ako. Basta mali, hiwa-hiwalay tayo. Katulad nung pasugalan diyan sa lugar ng Las Piñas. Tayo nagpapasalamat kasi binabalik-balikan natin. Wala na po, in short, na tanggal na po yung pasugalan kasi ang kapal ng muks kasi nandun sa kalsada yung pasugalan. Saan ka pa? Parang akala niya sino yung hari dyan sa lugar ng Manuyo Uno. So ngayon wala na po. So sana hindi na po maulit yan kasi wala hindi magandang ganun. Siguro, di ba? Okay. So so malapit na po tayong magtapos. Doon po sa mga miyembro ng Paranaque Net Radio Worldwide with the different tawag na units. Ganon din po yung Philippine Digital Media Society sa panguna po ng inyong lingkod. Ganon din po ng ating Vice President for External Dr. Nel Silva, Vice President for Internal Affairs, ito pong si Doc Edward Perez, Director John Osorio, Director Jen Villaren, Director Fred Cap Lopez, at ganoon din po doon sa ating mga Associate Director from City level. Regards ko po kayo na kung saan ay magkakaroon na po tayo ng monthly meeting, yung tinatawag na monthly directors meeting sa darating na April, first week of April, Friday. At ganun din po, yung pong ating makasamahan sa Paranaque Net Radio Worldwide ay magkakaroon po tayo ng tinatawag na Media Forum again sa darating na 27 March 2025 diyan po sa Figaro Walter Mart, San Isidro, Paranaque City, na kung saan everyone are invited.
At kailangan po natin na magkais at magtulungan para mahimay po natin ang mga isyu na dapat nating malaman galing po doon sa mga lehitimong kandidato ng lungsod ng Parañaque, ganun din po sa national level. At tayo naman po ay naniniwala na tayo po ay may responsibilidad bilang bahagi po ng mga mamamahayag, bilang bahagi po tayo ng mga media practitioners. Kailangan po natin na malaman mismo doon sa tao, sa mga kandidato, kung ano po ba talagang kanilang plataforma sa oras na sila po ay manalo. Ayaw ko pong sundan, ayaw ko pong samahan yung pong mga tumatakbo sa Kongreso o sa Senado na sabi nila wala pa raw po silang naisip na gawin dahil hindi pa raw po sila nananalo. So ayaw ko ng ganong kandidato. Gusto po pala nila manalo na muna bago sila mag-isip kung ano ang gagawin para sa kabubuti ng ating sambayan ng Pilipino at ng taong bayan. So in short, sablay na sablay po yan. Kung sino man po yan, kung alam po ninyo kung sino ang binabanggit ko, huwag nyo na pong iboto. Hindi po pwede na kapag ikaw ay senador, tumatakbo ka na lahat-lahat, wala ka pa rin alam kung anong gagawin mo sa Senado dahil gusto mo pala sasabihin mo kung ano yung gagawin mo. Kapag senador ka na, naloko na. Di ba kasi mali po yan, mali. Dapat, kapag ikaw po ay nagkakandidato 1 year before, 6 months before the election, dapat alam mo na po ang inyong plataforma di gobyerno. Di ba? Mabuti kung plataforma di barangay lang yan. Halimbawa, tumatakbo ka ng Kagawad, tumatakbo ng Kupitan. Pwede po yan kahit 2 months mo papag-isipan. Pero kapag senador, lalong-lalo na kung hindi ka naman po abogado, hindi ka naman na doctorate o hindi ka naman na professional, nakikisaw-saw ka lang na gustong may balibag sa Senado, pagkatapos wala ka pa palang gagawin, dapat, mali po yun. Sablay na sablay po yun. Di ba? Hindi po tayo naglalait ng mga kandidato. Ang sabi lang po natin, kahit ikaw ay kulang ang inyong pinag-aralan, halimbawa high school level ka, college level, dapat preparado ka. Kasi ang papasukin mo, Senado po yan ng Republika ng Pilipinas. Hindi po yung barangay council, kundi Senado ng Republika ng Pilipinas na kung saan buong mundo, nakatutok po yan sa Senado. Na kung saan yung mga kakasama mo po doon sa Senado, hindi po yung mga natutulog sa kangkungan. Hindi po yung mga nag-aakyat ng bayabas nung sila po ay nag-aaral. Sila po yung mga iba po dyan, iba't ibang uri ng kurso o iba't ibang uri ng universidad o ano pang uri ng international universities ang kanilang tinapos o pinag-aralan. Pagkatapos, ikaw wala, hindi ka pa naghahanda. So, anong gagawin mo pagdating sa Senado? Bubutas ng upuan o kaya kwento ka o magpapatawa ka lang, di ba? So, hindi naman po dapat. Dapat, kung ikaw ay kulang yung pinag-aralan, dapat maging preparado ka bago ka tumakbo sa Senado. Yun lang naman ang hinahanap natin Preparasyon lang, hindi yung tinatanong ka na nga ng reporter, sasabihin mo wala ka pang naiisip kasi hindi ka pa nananalo. Ay, nako. Di ba? Mali po yun. Kung nagsusumikap ka, katulad ni Manny Pacquiao, tanggapin po natin na si Manny Pacquiao talagang hindi naman mataas ang pinag-aralan yan, bagamat alam ko po, degree holder na rin po yan, dahil tila siya po ay nag-aral din ng political science sa University of Makati. Pero siya po ay prepared. Handa po siya kung anong mga kaganapan na mangyayari diyan po sa Senado. Di ba? Kasi dati na rin po siyang senador, nakita po natin ang kanyang karakas na hindi niya po kaya makipagsabayan sa mga Inglesero o yung mga talagang magagaling sa English. Pero yung bit-bit niya po, yung puso, yung determination, na kung saan, yung po ang dapat natin paghawakan sa mga tumatakbong senador na wala pong sapat na, sabi nga po nila, na hindi kaya makipagsabayan doon po sa mga senador na halos
yung tinatawag na Webster Dictionary, tila bit-bit na nila dyan sa Senado. Di ba? Katulad nung nakita ko nito, gusto ko si Gos. Gusto ko si Gos. Si Gos ang gusto ko. So, yung gusto raw po nila, yung Gos na proyekto, Gos na serbisyo. Ngayon, anong gusto nila? Siguro, Gos nila, matalo yung pong Gos na gusto nila. Di ba? Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:05 ng gabi. Na kung saan malapit na po tayo magtapos. Na kung saan ang ating programang Manibela ng Masondago ngayon po ay Lunes, ay bukas at Merkulis ay tuloy-tuloy na po tayo magprograma. At paalala ko lang po, paalala po natin sa mga kapitbahay, sana iwasan nyo po yung mag-away-away dahil lamang po sa usapin ng politika. Pangit po yan, pangit. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam na nagsasabing sa umaga sa tanghali, maging sa gabi tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Bye-bye! God bless us all! Bye-bye! The Paranaque Net Radio Worldwide is the new era for digital media platform and communication. This is created with a genuine purpose, with a mission and vision. Mission: to promote the responsible reporting and practice of journalism for the city of Paranaque, and the vision is to unify media practitioners with the city of Paranaque for a better standards of journalism and to uplift the responsibility of officers and members as a counterpart of local government unit and the field of mass media. The Paranaque Net Radio Worldwide was established through the crucial determinations between the good and evil, warming to stand as single against the many devil fighting for their own interests. Less than is better than more for the benefits of shiny community and the line of truth, integrity, and honesty. The Paranaque Net Radio Worldwide is a pioneer member of Philippine Online Broadcaster Association or PUBA since 2018 and continues to expose a vital information from the city of Paranaque, bringing to the world through different programs, blogging, live coverage, and other means of communication conducted by the officers, members, and all active units across the wide corners. Programs, Manibela ng Masondago, hosted by Gaspar Latam. Latin Community, hosted by Bishop Jerry de los Reyes. Radio at Radio, hosted by Mr. Ridin Oro. Service, hosted by Professor Jun Matonda. Usapang Kalye, hosted by Radames Julio Santiago.
Ariglo sa Net Radio, hosted by Mr. Rico Ariglo. Direkta, hosted by Freddy Lopez. Pulis Ugnayan, Ulat sa Bayan, hosted by Police Major Nemron Palomino. Locals, hosted by Gerald Lata. Media Patrol, hosted by Jen Wonder Billion. Espranyaque News, hosted by Javin Moreno and Ronel Ayo. Express Paranaque News. Ngayong linggo ng ika-26 ng Marso ay naghanda ng proyekto para sa mga kababaihan bilang selebrasyon sa National Women's Month. Pinangunahan ito ni Councilor Pablo Paulo Olivares II, punong barangay Noel P. Haplos at ang founder ng Samahan ng Aktibong Kababaihan ng San Isidro na si Kagawad Lin Laginlin. Para saan po ito prevented? Ano pong mga benefits na makukuha ng mga kababaihan para po dito? Itong event na to para po sa ating mga kababaihan sa Saturday News, hosted by Jubel Sumalinag Minyares and More Abing. OMG, Usapan Seguridad at Serbisyong de Calidad, hosted by Doc Nel Selva. Kung Pilipinas Ngayon, hosted by Doc Edward Perez. Transformation Spiritual Transformation Incorporated or BFTCI, hosted by Mr. John Osorio.
Radio Worldwide. Bati ko po ang ating pong Paranaque Net Radio Worldwide para po sa kanilang ikalimang anibersaryo na pagkatatag dito sa Luzon ng Paranaque. Ito pong media outlet na ito ay malaking tulong po sa atin, lalong-lalo sa Luzon ng Paranaque, para ma-disseminate po natin ang lahat ng mga information, ma-disseminate po natin ang lahat ng programa at proyekto dito po sa ating bayan. Isa lang po ang ating layunin, magtulungan po tayo para sa kaunlad at progreso ng Luzon ng Paranaque. Happy 5th anniversary!